Dave POV. Naging busy kami buong araw, kaya nawaglit sa isipan ko ang tungkol kay Ape. Baby, I want orange. Napatingin ako kay Arjana nang magsalita siya. Nakaupo kami sa bench na sa labas lang ng orphanage, sa may garden. Okay, stay here baby. Kukuha lang ako, pagpapaalam ko sa kanya, at hinalikan ko muna siya sa noo niya. Tumayo ako at pumasok sa loob ng orphanage. Pagkapasok ko pa lang ay napatigil na ako sa kinatatayuan ko. Ngingiti na yan, ngingiti na yan, ngingiti na. Parang batang sambit ni Hayes. Sumayaw-sayaw pa talaga siya na parang bata. Ano naman ang pinaggagawa nilang lahat? Tiningnan ko naman ang asawa ko, at nag-init ang ulo ko nang makita ko na nakaupo siya sa mahabang table, naka-Indian seat at nakasandal sa likod ni Leo Vanes, habang busy naman ito sa pagpupunas ng plato na nasa table din. Pero hindi kay Hayes siya nakatutok kundi kay Zafrael na nagluluto, kasama ang team ko na si Andre. Princess Natanya, ngingiti na yan. Tiningnan ko ulit si Hayes, nakasuot siya ng malaking hairband na sa tingin ko ay tainga ng isang pusa. Hayes go away, malamig na sambit niya. Ngumiti ka muna, parang batang pagmamaktol nito. I need to watch he's doing, sabay na turo niya kay Zafrael. Me muna please. Please princess. I want to see your chick, may nakita kasi ako kanina eh. Hayes, banta niya sa kaibigan ko pero no ang Hayes. Napakakulit niya. Please, please, Mrs. ko. Kumuyam ang kamao ko, nang makita ko na isang magandang ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Nakatagilid sila kaya kitang-kita ko sila, ang reaksyon nilang lahat. Oh, yes. Nakita ko rin. You're so gorgeous Mrs. ko. Masayang sigaw ni Hayes. Hayes, you looks like a cat. Come here, I want to pinch your cute red cheeks. Utos niya kay Hayes. At parang batang lumapit ito sa kanya, at kasabay na kinurot nito ang magkabilang pisngi ni Hayes. Oh, Mrs. ko, that hurts. Aray, ayoko na. Reklamo nito pero hindi tumigil ang asawa ko. Hayan panindigan mo yan. Natatawang sigaw ni Leo Vanes. Aray ko po. Madam, pati po ang tainga niya para quits na kami, ani Bud habang nakahawak sa magkabilang tainga niyang namumula. No way, ngayon tainga naman niya ang hinawakan nito, at hinihila-hila pa. Hindi siya tumawa, nakangiti lang. Tama na yan, tikman mo muna. Lumapit si Zafrael at nilapit niya ang luto niyang cupcake. Nakita ko pa ang pagkagulat ng asawa ko, pero ngumiti naman siya agad, at hinawakan na ang platong may cupcake. Hinawakan niya ito at, ouch! Daing niya at inilapit nito sa bibig niya para maihipan, ngunit mabilis namang hinawakan ni Zafrael ang kamay niya, at ito pa ang umihip sa daliri niya. Water! Sigaw ni Zafrael at mabilis na lumapit si Andre, at inabot ang basong tubig saka ipinasok ang daliri ni Natanya. Okay ka lang? Sabay-sabay na tanong ng limang lalaki. What the? Matakot ka na, napatingin ako sa nagsalita. Medyo nagulat pa ako, na iyong lalaki na sumuntok sa akin ng 2 beses ang nasa harap ko ngayon. Minsan lang yan nagpapakita ng emosyon, pili lang ang kinakaibigan niya. She known as Lady Stardot and of course some people knows her as the ruthless and dangerous businesswoman. But not that heartless, Natanya has unique attitude. At maswerte ang mga tao na nagiging kaibigan niya. She's strong as you can see when her fathers died. She did not crying because she doesn't want to show her weakness. She's strong but deep inside her. She's broken-hearted, she's hurt. I knew her better, I remember when I first met her. She's in the hospital at nakabenda ang kaliwang kamay niya. At the first she doesn't want to be with me. Bilib ako sa kanya, dahil hindi siya basta-basta nagtitiwala lang. Not until I told her about my past. Then, naging matalik na magkaibigan kami. Naging duwag rin ako katulad mo, kung kailan nawala na pala ang babaeng mahal ko, ay roon ko lang nalaman na mahalaga siya sa akin. Kaya ikaw, hanggat hindi pa huli ang lahat, gawin mo na ang nararapat baka kasi sa huli ikaw ang mas masasaktan. Look at them, aniya at tiningnan ko sila na masayang nag-uusap. Wala akong tiwala sa mga lalaki na yan actually, lalo na ang Zafrael Concepcion na yan. He hurts my Natanya before, pero kampante ako dahil siya na mismo ang nagpapapasok sa buhay niya sa mga ito.
Pero nawala naman agad ang pagdududa ko sa kanila, lalo pa na nagawa nilang pangitiin ang asawa mo. Honestly speaking, you're such a lucky to have her, Anya. Do you love her? Of course, I love her more. As a woman, tanong ko, hindi mahirap mahalin ang asawa mo kahit na mukhang masungit at heartless. But may nakatira na sa puso ko, at kung wala pa sana, ay baka naging asawa ko na yan. If ever you lost her, you are the biggest mistake, you regret it soon. Kasi ngayon pa lang, napapalayo na ang loob sa'yo ng sarili mong asawa, Benson mahirap na natin makuha ulit ang tiwala ng isang taong nasaktan natin minsan. Masakit sa puso, mahabang sabi niya at iniwan ako. Lumapit ako sa kanila at tumikim, nakuha ko naman ang atensyon ng asawa ko. Napako ang mga mata ko sa ngiti niya, lalong-lalo na ang dimple niya sa left cheek niya, that dimple, it's even possible that she's. Hey guys, luto na ba ang dinner natin? Napalingon ako kay Dr. Ape, she's smiling at nakita ko rin ang dimple niya sa left cheek din. But compared to my wife's dimple mas malalim ito. She's my Ate Ape, Dr. Aphrodite. Dahil imposible naman na ang asawa ko ay si Ate Ape, gayong hindi naman siya doktor. Baby, why took you so long? I'm hang nabitin sa ere ang pagsasalita ni Arjuna nang makita si Aurora. Napatingin ako sa asawa ko nang tahimik na tumayo siya at lumabas bigla. Tinawag pa siya ni Hayes, pero hindi na ito lumingon pa. You actually cheating her. Ani Zafrael and Morzan. She used to it, malamig na sambit ni Leo. Humarap siya sa akin. Kung mawawala siya sa iyo, huwag na huwag kang lalapit sa kanya, dahil ako ang makakalaban mo, pagbabanta pa niya. Leo, Bud, do you love her too? Nakangising tanong ko. I love her very much. Nakangising sagot niya. Well, you can't have her because she's married with me. Sambit ko at akmang susuntukan na niya ako, nang hinawakan ni Morzan ang kamao niya. Stop it. Tandaan mo yan Sir Benson, marami ang sasalo sa asawa mo. Ani Bud, napabaling ako sa kanya. Do you? If you are asking if I love her, my answer is yes. I love her because she's my first love. But unfortunately she busted me because of someone, aniya at kumunat ang noo ko. But I moved on, I'm already married, aniya at tumalikod na. I also love her bro, Morzan. She's my patient that time, sasaluhin ko rin siya, if ever. I'm in, because she's mine once. And I win her back. What the? Also I am, Andre. Love at first sight. I also love her, this time si Hayes naman. Kung hindi na darating ang hinihintay ko, ay baka si Anya na lang ang mamahalin ko. Tahimik na kumakain na kami ng dinner sa labas. Awkward ang atmosphere sa paligid. Walang nagsasalita, napakatahimik. Tumingin ako sa tapat ko, at nasalubong ko ang malamig na titig niya, pero mabilis naman siyang nag-iwas ng tingin. Baby, hindi ko tiningnan si Arjuna, dahil sa kanya lang ako nakatitig na ngayon ay nakatingin na kay Arjuna. Baby naman, tumayo siya at mabilis naman tumayo si Zafrael. Tumayo rin ako. Ako na, ikaw na lang dito at asikasuhin mo ang kabit mo. Ikaw na lang, she's my wife and I have the right. Let him go Zaf. He's the law, ani Hayes at umupo siya kaagad. Naglakad na ako at tinawag pa ako ni Arjuna. Hinanap ko siya sa maliit na part ng orphanage, at nakita kong nakaupo siya sa may swing. Nakayuko lang siya at tila malalim ang iniisip. Lumapit ako sa kanya, at umupo sa katabing swing ng inuupuan niya. Tiningnan ko siya at for the first time, nagkaroon ako ng pagkakaroon na matitigan siya sa malapitan. My wife is gorgeous, at alam ko lahat ng lalaki sa mundo, ay magkakagusto sa kanya. Ilang minuto kaming tahimik, at maya-maya nagsalita siya na ikinagulat ko. Pwede bang ako na lang? Mahinang tanong niya, at tinitigan niya ako ng mariin. Pwede ba yun? Pwede bang ako na lang ang mahalin mo? Tanong niya na punong-puno ng emosyon. Mas nangingibabaw ang lungkot. I love her, sambit ko pero bakit mabigat sa kalooban ko, nang sabihin ko iyon sa kanya. Pwede bang ako na lang talaga? Ako na lang please. Ako na lang ang mahalin mo. Lumapit siya sa akin at lumuhad sa harapan ko.
Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko. Please Devi. This time, I saw her tears. Mahal naman kita, mas mahal kita. Nang inag ang bibig niya, at dumausdas lang ang mga luha niya sa pisngi niya. Mahirap ba akong mahalin Dave? Sobrang mahirap ba talaga? Kahit kaunti ba, wala talaga. She asked me now, she's crying. I don't want to hurt her, never. And how about me? Nagulat ako nang sumigaw siya, ito ang unang beses na pinagtaasan niya ako ng boses. Asawa mo ako samantalang ang babaeng iyon ay kabit mo lang. Sigaw niya at tumayo, ninas naman ako dahil sa sinabi niya. She's my love. Sigaw ko rin at napatayo na rin ako. Hindi mo alam ang nararamdaman niya, at sakit noong kinasal ako sa iyo, she's crying too. Hindi ko siya naipaglaban sa mga parents ko. In the first place naman ikaw lang talaga ang sagabal sa pag-iibigan namin. Sigaw ko at halos lumabas na ang ugat sa leeg ko. Napatiimbagang ako. Bakit mabigat? I let my tears fall at matamon ko siyang tiningnan, naninimbang. O ngayon, kinakampihan mo siya. I knew the feeling. Naiiyak na sigaw ko sa kanya. Alam ko ang feeling na makita ang lalaking mahal mo na ikakasal sa iba. Ano ba ang pinagkaiba namin ng kabit mo? Sigaw ko at nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Alam ko ang feeling na yun. Kaya huwag mong ipapamuka sa akin na hindi ko alam. Sigaw niya at lumalandas lang ang luha niya na hindi ko natatagalan ang pagtitig. Years ago, I had a serious boyfriend, his name is Zafrael Concepcion. Automatikong napatingin ako sa kanya, at hindi ko alam kung bakit sumikip bigla ang dibdib ko, ex-boyfriend niya si Zaf. But he's not my first love. I have a first love, but I can't have him, dahil bata pa yun at nag-aaral pa. Alam mo rin ba ang pakiramdam na hindi ka pinaglaban ng taong mahal mo? She's crying. My wife is crying. Pinigilan ko siya, lumuhad ako at sinabing huwag na niyang ituloy. Ako na lang. Pero hindi siya nakinig sa akin. Alam mo rin ba ang pakiramdam na imbitado ka sa kasal ng mahal mo? At harap-harapan talaga na panood mo ang pag-iisang dibdib nila. Sobrang sakit sobra. I don't want to go, pero kung hindi ako pupunta roon, ay pagtatawanan lang ako ng mga tao na isang lalaki lang ang magpapaiyak sa akin, at naging malaking kawalan sa akin. Kaya kahit masakit, pumunta ako. Tiniis ko lahat, pero di ko kinaya naiiyak na wika niya, napaluhod siya at hinawakan ang dibdib. Pero ngayon ikaw na naman ang iniiyakan ko, nasaktan na naman ako, di ba pwedeng ako naman? Ako naman ang mahalin mo Dave. Di ba pwedeng iwan mo na lang siya? Ako na lang please. Gusto kong suntukin ang sarili ko, gustong gusto kong sumagot ng sige, pero naalala ko ang magiging anak ko. I can't. Bakit palagi na lang akong nasasaktan? Bakit ako na lang palagi? Kailan ba ako sasaya? Kailan ba? Aniya at pinupukpok na niya ang dibdib niya. Lumapit ako at lumuhad, I hugged her. This is my first time to hug her tight like this. But why I have this feeling na pamilyar sa akin ang yakap na ito. And I felt warmth and contented. Don't touch me. Don't hug me. Sigaw niya at pinaghahampas ako sa dibdib. Pero mahigpit na niyakap ko siya, ilang beses niya rin akong pinaghahampas sa dibdib. At hagulgol lang niya ang naririnig ko, at bakit masakit sa tainga. At kumikirot ang parte ng puso ko. I hate you. Napapikit ako nang maramdaman ang kamay niya, na mahigpit na hinawakan ang damit ko. Mahal na mahal kita, alam mo ba? My mommy blames me kung pumunta raw ako noon kay Papa, baka buhay pa raw ito. Inuna ko kasi, inuna kita dahil mahal kita. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Sinandal niya ang ulo niya sa dibdib ko, at yamakap siya sa akin ng mahigpit, tila ayaw niya akong pakawalan. Gusto kong umiyak noong namatay si Papa, gustong gusto ko, at gusto ko ikaw ang kayakap ko, at ikaw ang makakita ng kahinaan ko kasi mahal kita. Gusto kong i-comfort mo ako, sasabihang okay lang, tanggapin na lang natin ang kapalaran ni Papa. Pero nasaan ka sa mga oras na yun Dave? Where are you when I need you the most? I need your hugs, I need your comfort, I need your presence. I need my husband beside me. But unfortunately wala ka. I'm waiting for you to come, kasi kaunti na lang iiyak na ako sa funeral ni Papa.
But I am disappointed, di ka dumating. Umasa ako. Na this time makita mo naman ang halaga ko sa'yo, at iwan mo na ang kabit mo, at ako na lang ang mahalin mo. Bakit masakit? Bakit? Pero binigyan mo lang ako ng rason para sumuko na, she added. Bakit ayaw kong marinig yun? I can't have you. Isa lang naman ang hinihiling ko. Ang mapansin mo at mahalin din ako katulad ng pagmamahal ko sa'yo, pero hindi ko pala mapapalitan ang babaeng mahal mo. Hindi kahit kailan. Tumayo siya at pinunasan ang mga luha niya na tumakas sa mata niya. Tumayo na rin ako at pagtayo ko pa lang, ay isang malambot na bagay ang dumampi sa labi ko. Nagulat ako. I love you, Dave. Aniya at tinalikuran na niya ako, she kissed me. 3 araw na ang nakakaraan noong umiyak siya, at mas naging malamig pa siya kaysa sa dati. Ni hindi siya makatingin sa akin, wala siyang kinakausap kundi ang secretary at TI niya lang. At nagsimula akong nag-alala sa nararamdaman ko. Dumating ang mga araw, naging linggo at buwan. Hindi kami nagkikita, dahil ngayon. Bumaliktad na, palagi siyang maagang umaalis. At madalas ginagabi at madalas din hindi na siya umuuwi pa sa bahay namin. Katulad na lang ngayon, 3:17 PM na ng gabi siya umuwi. Palagi ka na lang ganitong oras umuuwi, sambit ko. Why do you even care? Mabilis na hinawakan ko siya sa kaliwang braso niya, nang nakaamoy ako ng alak. Hinela ko siya at narinig ko ang mahinang daing niya. Tinapat ko ang ilong ko sa bibig niya. You're drunk, sambit ko at medyo nagulat ako nang marahas na tinulak niya ako. Porket uminom lasing na agad. Malamig na sabi naman niya sa akin. Not Anya, it's music to my ear but I hate it now. Don't come near me. Aniya at tinalikuran ako. Dave, what's up buddy? I invite your wife. Napalingon ako kay Hayes, agad naman na tumingin ako sa tinitingnan niya. And I saw her with Leo Vanes. Sumikip bigla ang dibdib ko nang makita siya. Hey Mrs. Benson madam, come here. Tahimik na lumapit siya sa amin, at hinuhuli ko pa ang mata niya na tumingin sa akin, pero hindi yun nangyari. Congratulations pala Nat Anya. I saw your interview yesterday. That was awesome. Masayang sambit ni Hayes at nagtaka ako, interview. Thank you Hayes, nakangiting sambit niya at may inabot siyang card. Pumunta ka Dave, sumikdo agad ang puso ko nang tiningnan niya ako. Tinawag na Dave. Pinapupunta tayo ng mommy mo, Anya. Bakit gusto kong pasalamatan si mommy, dahil kinausap ako ng asawa ko. Sabay na tayo, Anya at nauna nang naglakad. Medyo natulala pa ako at pinukaw iyon nang magsalita si Leo. Sinasayang mo ang oras Aniya at lumapit kay Hayes, nasa bar pala kami. Good luck. Ani Hayes para naman akong natauhan at mabilis na sinundan si Nat Anya. Naabutan ko pa siya na naglalakad. Nasa likod pa niya ako, bakit masaya ako? Akala ko makakausap ko siya, pero hindi pala dahil mailap siya. She's changed and I hate that. Months pass at isang gabi pumunta ako sa bar, gusto kong maglasing dahil naguguluhan na ako sa nararamdaman ko. Naguguluhan ako dahil sa nararamdaman ko. Next month ay manganganak na si Arjana, pero kadalasan nakakalimutan ko siya, at madalas sa asawa ko lang lumilipad ang isip ko. Tumayo ako at paika-ikang naglakad. I'm drunk. Yes, I am. Marami akong nabubunggo at naririnig ko ang reklamo nila, pero di ko yun pinansin hanggang sa may bigla na lang humablat sa akin. Leo, tulungan mo ako buhatin ang lalaki na ito. It's my wife. Okay.